Purihin ang Diyos. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Hari ng Israel. Samahan niyo po ako upang pagnilayan ang linggo ng palaspas. Hayaan niyo pong basahin ko ang Ebanghelyo mula kay San Juan, Kapitulo 12. Kinabukasan, nabalita ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang salubungin siya. Sila'y sumisigaw, "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel." Noong pa man ay meron ng marites, madaling kumalat ang mga balita. Nabalitaan ng karamihan ng na si Jesus ay parating sa Jerusalem. At anong meron sa lungsod ng Jerusalem? Mayroong pista, pagdiriwang ng Paskwa o ang Passover Feast. Ano ang ginawa ng mga tao nung nalaman nilang parating ang Panginoon? Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod ng Jerusalem upang siya'y salubungin. Hindi na pala nakapaghintay ang mga tao at sabik na silang makita si Jesus upang salubungin ang kanyang pagdarating. Paano sinalubong ng mga tao si Jesus? Mula sa palmera na kanilang dala sa mga dahon na ito, ibinagayway at inilagay pa sa mga daraanan ng Panginoon ang mga dahon na ito. Sa panahon natin, paano ba natin pinapahayag na masaya tayo sa pagdating ng isang tao? Ito ay sa pamamagitan ng pagpalakpak. Minsan naglalagay pa tayo ng banner o kaya pagwagayway din ang ating mga kamay. Katulad ng sino ba mga taong pwede nating i-welcome? Siyempre, katulad ng ating Santo Papa, ng mga obispo, mga government officials, mga members of the family na matagal na nating hindi nakikita at marami pang iba. Sa panahon ng ating Panginoon, gayon din ang kanilang pagpapahayag sa pamamagitan ng mga dahon na kanilang kinukuha, iwinawagayway ito at nilalatag sa daraanan ng mahalagang tao. Ano ang kanilang sinisigaw habang winawagayway? Ang sinisigaw nila ay, "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel." Mga katagang papuri, pagpupugay, pagbati ng mga tao habang papasok ang Panginoon sa lungsod ng Jerusalem. May gawa at aksyon at may salita ang pagpapahayag. Ito yung tinatawag na matagumpay ng pagpasok ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem o ang Palm Sunday. Sa ating mga Pilipino, ito ay tinatawag natin ng Linggo ng Palaspas o sa Espanyol, Domingo de Ramos at sa English, Palm Sunday or Branches Sunday. Pwedeng gamitin ang mga dahon katulad ng palmera, dahon ng niyog o anuman dahon na meron sa ating paligid. Pinagdiriwang natin ang Linggo ng Palaspas taon-taon. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem at sinabi pang nakasakay siya sa asno. Maligaya sila sa pagdating ni Jesus dahil sa marami silang narinig tungkol sa kanyang ministeryo at sa maraming himala na kanyang ginawa, katulad ng pagpapagaling at ang mga mabubuting gawa. Ang Linggo ng Palaspas ay ang pasyon ng Panginoon. Mula sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, kung saan matatapos sa pagkapako sa krus ni Jesus at ang kaganapan ng misteryo Pascual. Sa ating pagdiriwang, nagsisimula ang pagbabasbas at prosesyon ng palaspas ng pari na may angkop na panalangin at bibisikan ito ng banal na tubig at susundan ng pagbasa ng pasyon ng Panginoon. Ang mga binasbasan na palaspas
ay iuuwi ng mga mananampalataya sa kanilang bahay upang ilagay sa altar o maging sa mga pintuan ng ating tahanan, at ito ay magiging sakramental. At ang mga palaspas na ito matapos ang 1 taon ay gagamitin upang sunugin at maging abo at gamit sa pagdiriwang ng Miyerkules ng Abo. Hinahatid tayo ng Linggo ng Palaspas sa isang makahulugang pagdiriwang ng Semana Santa. Pinaalala sa atin ang ating pananampalataya at pag-asa. Tinanggap at pinatuloy si Jesus sa Jerusalem sa paniniwalang siya ang kanilang politikong manliligtas. Gayon din sa atin, tanggapin natin at papasukin natin ang Panginoon, hindi dahil lamang sa narinig natin ang kanyang salita, kundi dahil naranasan natin ang kanyang buhay na salita at pagliligtas. Saan tayo inaanyayahan ng Linggo ng Palaspas? Inaanyayahan tayo na lumabas at salubungin ang Panginoon. Salubungin siya sa bawat isa sa atin ng may pagpapatawad, pakikipagkasundo, pagbibigayan, pagmamalasakitan, pagbigay galang, pag-uunawaan, at pagmamahal. Iwagayway din natin ang ating mga palaspas ng pananampalataya at papuri, upang ipagdiwang ang tagumpay ng pagpasok ng Panginoon sa ating mga puso, na kaloob ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Inaanyayahan tayong maging lingkod at sumunod sa kanyang mga salita at utos na naging tapat kasabay sa pagsambit. Purihin ng Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel.